Hello mga Marcy, magandang araw sa inyong lahat. Umagang-umaga nga dumating yung anak kong si Michael at hinatid niya yung anak kong si Clarence. Dahil may pasok ngayon, periodical test nga din ng anak ko. Habang si Arnel naman, inutusan kong magpunla ng pechay. Saktong-sakto kasi umulan, kaya basang-basa yung lupa. At heto nga, naghuhukay na siya ng lupa para sa pagpupunlaan. Dalawang kama pa nga lang mga Marcy ang pinapahukay ko kasi magpupunla pa lang naman. Eto namang si Alexis at Agatha bumalik na galing sa school. Pinapakuha ko kasi ng module. Ang kaso, wala silang naiuwi. Kasi bukas pa raw ang kuhaan ng module. Ang gagawin nga daw nila ngayon is online class. Ang kaso, wala naman kaming wifi. Nagpa-load naman ako, kaya lang naubos agad dahil sa pagda-download ng Starlink. So, ang nangyari, hindi sila naka-join sa online class. Alalang-alala pa nga ako kasi last test na nila yon. Kaya pinamessage ko na lang si Ma'am Badet. Teka, hindi pa nga pala tapos si Arnel sa ginagawa niya. Heto at nakadalawang hukay na siya. Nilalagyan na niya ng punlang pechay. Mabalik naman tayo dito kay Alexis at Agatha. Nakaredy na nga sana sila. Nilagyan ko na ng number yung kanilang papel. Ang kaso nga hindi natuloy. Kaya ang ginawa ko, sinama ko na lang si Alexis ko kala Michael dahil tinawagan ako at samahan ko raw si Mitch ko na magpa-check up. Si Janmi ko nga na aking apo ang dadalhin sa ENT kasi masakit daw ang tenga. So pasakay na kami ng tricycle papunta kala Mitch Con. Nag-commute na nga lang kasi kami dahil sira ang tricycle ni Arnel. At heto nga, habang nasa daan kami, for the video lang ang anak ko. Malayo-layo nga rin to mga Marcy, kaya mula sa Grand hanggang dito ay nag-tricycle na rin kami. Malapit na nga kami kila Michael. Naku, yari ako neto sa anak ko kasi siya ang magbabayad. Biro lang po, sinabi naman niya na siya ang magbabayad pagdating dito. I mean, sa kanila pala. Hindi niya nga rin kami masundo dahil maingay yung kanyang motor kasi nalaglag yung kanyang tambucho at nung binalikan niya, wala na. Ilang segundo nga lang daw yon mga Marcy na wala agad. So, kaya ganyan ang kinalabasan ng kanyang motor. At heto nga, nandito na kami malapit sa kanila. Pagkarating nga namin, umalis agad kami kasi anong oras na rin naman to. At syempre, for dalakad uli kami papalabas. Papuntang sakayan ng tricycle. Kasi wala namang pumapasok ditong tricycle na namamasada. Pwera na lang kung sasadyain talaga. Pagdating nga namin sa paradahan, bago kami sumakay ng tricycle, nagpabili muna si Miko ng ice cream. Siya na nga rin ang kumuha kahit wala pang bayad, gusto na ngang buksan. At heto, binuksan ko na nga rin. Ilang segundo nga lang, nandito na rin kami sa kanto ng Lungos. Sasakay naman kami ng jeep, papunta naman ng bayan ng Malolos. Mahirap talaga mga Marcy mag-commute, lalo na pag mainit. Kaso no choice kasi sira ang aming Pajero. Makaka-Pajero ka dyan, Marcy. At saka isa pa, bawal naman talagang dalhin yung tricycle namin sa bayan, baka kasi mahuli. Alam nyo na, pag walang lisensya, syempre walang linya. Andito na nga rin pala kami mga Marcy sa loob ng ENT. Kaso hindi naman kami nagtagal kasi wala pa yung doktor. Pinababalik na lang kami ng 2 o'clock in the afternoon. Kaya dumiretso na rin kami sa Robinson dahil nag-aya si Mitch Con. At heto, nandito na nga kami sa loob ng Rob. Kung ano-ano pa nga ang kinukuha ng apo ko. Ayan, panilaro na nga. Turo nga siya ng turo ng kung ano-ano. Kaya hinawakan na lang namin baka makadisgrasya pa. Pero sanay naman to mga Marcy sa mall kasi lagi siyang sinasama ng lola niya na taga Maynila. Pero syempre natatakot pa rin kami kasi baka bigla siyang tumakbo sa elevator, baka maipit or mahulog. Ayan na nga, nadulas na. For the takbo na nga lang ako dito kasi masyado siyang na-excite. Syempre ganun siguro talaga mga bata. Si Mitch ko naman bumili ng makakain namin kasi nagugutom na raw siya. At heto, for the antay lang ang person. Habang ang hinihintay namin si Mitchcon, nakiupo muna kami dito ng apo ko sa isang fast food. Nung naluto na nga ang kanyang order, dinala na sa amin. At heto, for the kain-kain lang kami. Kain tayo mga Marcy. Si Miko nga nagawa ng sumalampak habang kumakain. Nung natapos na nga kaming kumain, bumaba na rin kami. Pero syempre, for the hawak pa rin kay Miko. Kaya lang nagpupumiglas siya. Kaya binitawan ko na muna. Pero for the alalay pa rin ako. Baka kasi biglang tumakbo. Ilang minuto nga lang mga Marcy ang lumipas. Pagkatapos naming mag-ikot-ikot, nag-aya na rin si Mitch ko na kumain sa inasal. Ayaw na nga ring umuwi kasi sayang din lang daw ang pamasahe. Ganon din lang daw ang kalalabasan. Kaya yung ipapamasahe namin, ikain na lang daw namin. Kasi babalik pa rin naman kami mamaya sa ENT. Ito ngang si Miko, bago kami kumain, nakapaglaro muna kay tita niyang si Janelle. 4 nga pala kaming magkakasamahan. Yun nga, kasama si Janelle, siya ang taga-video.
At heto nga, ibinibigay ko na ang pagkain niya. Habang si Miko naman lumipat sa mama niya, doon daw siya tatabi. Tara mga Marcy, kain ulit tayo. Mainam nga dito mga Marcy sa mga inasal kasi only rice. Kaya nga lang hindi na ako umulit pa kasi busog na ako. At tingnan nyo naman tong si John Miko, hindi na nakatiis kaya nagkamay na. Pero masarap naman mga Marcy magkamay. At saka bata naman to, okay lang yun. Fast forward naman tayo, nakauwi na nga kami, nandito na kami sa bahay nila Mitchcon. For the kwentuhan nga lang kami habang nasa labas, una ko ang kausap si Mitchcon, sumunod naman si Tita Lydia at Tito Saning. Pamaya-maya nga lang, pumunta na rin ako kila Abigail at isinama ko ang apo kong si Mikey. Manghihiram nga ako mga Marcy ng kulong kasi magpapahatid ako kay Michael, dadalhin ko yung ibinigay niya sa akin na lalagyan ng mga damit. Yung pinagpalitan nila nung nakaraan. Habang nasa loob nga ako, naghahanap ako ng maiuulam at sakto nakita ko si Richard nagluluto ng isda. Kaya nang hingi na ako, ginataang maya-maya ngayon mga Marcy na may halong pechay. Inabutan na nga kami ng gabi dito, kaya dito na lang kami kumain ng tanghalian. Ay hapunan pala. Ang ulam nga namin is inihaw na bangos na binili ni Michael sa kanto ng San Marcos. Pagkatapos nga namin kumain ay namahinga nga muna kami sandali at pagkatapos nagpahatid na rin ako kay Michael. Sinecheck ko ngang mabuti yung mga gamit kasi baka mamaya may nakalimutan na naman ako kasi nung nakaraan nakalimutan ko yung aking salamin dito kay Michael. Sure ako napapagalitan na naman ako ng mga anak ko kasi ulyanin daw ako. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi. God bless you all. Babush!